Gon at Killua return after 12 years. Kurapika's final hope has arrived. Hunter x Hunter Chapter 428. 12 taon nating hinintay, at sa wakas, bumalik na sina Gon at Killua. Ngunit hindi ito simpleng reunion. Posible silang maging susi sa kaligtasan ni Kurapika, sa pagligtas sa tunay na Wobble, at sa pinakamapanganib na laban sa buong Hunter x Hunter. Alamin ang lahat ng sikreto, foreshadowing, at mga teoryang maaaring magbago sa buong kwento. Panuurin hanggang dulo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang Hunter x Hunter Chapter 428, at ang nakakagulat na pagbabalik ni Gon Freeze, at Killua Zoldyck, matapos ang halos 12 taon. Ano ang koneksyon nila kay Kurapika? Bakit sila ang maaaring maging tanging pag-asa laban sa plano ni Beyond Net-Ero? Ano ang sikreto ng tunay na Prince Wobble? At posible bang magsimula na rin ang pagbabalik ng Nen ni Gon? Pag-uusapan din natin ang tunay na sitwasyon ni Kurapika. Ang misteryo ng dalawang Wobble. Ang napakalakas na Nen curse ni Beyond Net-Ero. Ang posibleng papel ni Nanaka. Ang pagbabalik ni Gon at Killua. Ang posibilidad ng laban na matagal nang hinihintay, Gon vs Gyro. Kung fan ka ng Hunter x Hunter, siguradong hindi mo dapat palampasin ang analysis na ito. Like, comment, and share, at mag-subscribe, para hindi ka mahuli sa susunod nating Hunter x Hunter analysis. Isipin ninyo ito, mahigit 12 taon ang lumipas. Maraming fans ang naniwalang tapos na ang kwento ni Gon at Killua. Habang patuloy ang Succession War, halos nakalimutan na natin ang dalawang pangunahing bida ng serye. Pero ngayon, sa isang pahina lamang, muling binaligtad ni Togashi ang buong direksyon ng Hunter x Hunter. Hindi basta cameo ang pagbabalik ni Gon at Killua. Isa itong malinaw na senyales na papalapit na tayo sa susunod na yugto ng kwento. Samantala, lumalala naman ang sitwasyon ni Kurapika. Habang nagpapatuloy ang Succession War, isa-isa nang nahuhulog ang mga prinsipe sa masalimuot na labanan ng Nen, politika, at pagtataksil. Si Benjamin ay handa nang gamitin ang martial law upang kontrolin ang buong Black Whale. Ang bawat galaw ng kanyang mga tauhan ay maaaring magresulta sa kamatayan ng isa pang prinsipe. Ngunit ang pinakamalaking problema ni Kurapika ay hindi si Benjamin. Hindi rin si Cheriednek, kundi si Beyond Net-Ero. Unti-unti nang nabubunyag ang tunay niyang plano. Hindi lang pala niya inihanda ang ekspedisyon patungo sa Dark Continent. Ginamit pa niya ang sarili niyang mga anak bilang mga buhay na sandata. Mga Nen curse na nakaprogramang pumatay sa mga prinsipe ng Kakan. At higit sa lahat, hindi pa rin alam ni Kurapika kung paano ito mapipigilan. Habang iniimbestigahan niya ang sitwasyon, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Ang batang matagal niyang pinuprotektahan ay hindi pala ang tunay na Prince Wobble. Ibig sabihin, sa loob ng halos 2 linggo, maling bata ang kanyang binabantayan. Ngunit dito natin muling nakita ang tunay na pagkatao ni Kurapika. Hindi niya iniwan ang bata. Hindi niya sinabing wala na siyang pakialam. Para kay Kurapika, hindi mahalaga kung tunay o hindi ang prinsipe. Ang mahalaga, isa pa rin itong inosenteng batang nadamay sa madugong laro ng kapangyarihan. At dito natin makikita kung gaano nakalayo ang narating ng kanyang karakter. Noong una, Scarlet Eyes lang ang mahalaga sa kanya. Ngayon, mas mahalaga na ang buhay ng mga inosente. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring lumalaki ang panganib. Dahil ngayon, 2 sanggol na ang kailangan niyang protektahan. At kung tama ang hinala niya, pareho silang maaaring target ng Nen curse ni Beyond. Habang patuloy ang investigasyon, nagsimula ring magduda si Bill. Dating tauhan ni Beyond. Ngunit ngayon, mas pinili niyang tulungan si Kurapika. Napagtanto niyang masyadong malupit ang plano ni Beyond. Handa nitong isakripisyo kahit sarili niyang mga anak para lamang makarating sa Dark Continent. Isa itong bagay na kahit si Bill ay hindi na kayang tanggapin. Dahil dito, may pag-asa na magkaroon ng alyansa ang Hunter Association laban kay Beyond. Ngunit kahit may plano na, hindi pa rin nila alam kung nasaan ang tunay na Prince Wobble. At dito nagsisimulang maging mahalaga ang pagbabalik ni Gon at Killua. Sa huling pahina ng chapter, bigla nating nakita ang dalawang pinakahihintay na karakter. Isang simpleng eksena lamang, pero sapat iyon upang mabaliw ang buong fandom. Hindi ito nostalgia lamang,
Napakaraming pahiwatig ang matagal nang inilalatag ni Togashi. Noon pa man, kapag binabanggit si Kurapika, palaging ipinapakita si Gon. Parang unti-unti na niyang inihahanda ang muling pagsasama ng apat na pangunahing bida. Isa pang mahalagang detalye, hanggang ngayon ay wala pa ring Nen si Gon. Hindi siya nawalan ng aura. Hindi lamang niya ito magamit. At maaaring ang bagong misyon na ito ang maging susi upang muli niyang mabuksan ang kanyang Nen. Samantala, si Killua naman ay may dala-dalang pinakamakapangyarihang alas sa buong serye. Si Nanaka, kung totoong ang sumpa ni Beyond ay isang Nen curse, hindi imposibleng si Nanaka lamang ang may kakayahang alisin ito. At kung mangyayari iyon, si Killua ang magiging pinakamahalagang tao sa buong operasyon. May isa pang posibilidad. Kung kailangan nilang makarating sa Black Whale, maaaring gamitin muli ang Greed Island. Kapag nakuha nila ang accompany card, posible silang direktang makapunta sa kinaroroonan ni Biscuit at Kurapika. Isang napakatalinong paraan upang maisama silang muli sa pangunahing kwento. Ngunit may mas malaking sorpresa pa. Habang papalapit ang pagtatapos ng Succession War, isa pang pangalan ang muling bumabalik. Gyro, ang lalaking minsang tinawag na pinakamadilim na tao sa Hunter x Hunter. Ang karakter na matagal nang sinabi ng narrator na nakatakdang makatagpo ni Gon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari ang pagkikitang iyon. At maaaring ito na ang tamang panahon. Isipin ninyo, isang Gon na muling natututong gamitin ang Nen. Isang Gyro na naging kay Mira Ant. Dalawang taong may magkaibang pananaw tungkol sa sangkatauhan. Kapag nagharap ang dalawang ito, maaaring ito na ang pinakamalaking laban sa buong serye. Sa kabuuan, hindi lamang tungkol sa pagbabalik ni Gon at Killua ang Chapter 428. Isa itong simula. Simula ng huling yugto ng Hunter x Hunter. Simula ng pagbagsak ng Kakan. Simula ng tunay na laban-laban kay Beyond Net Zero. At marahil, simula rin ng pagbabalik ng Nen ni Gon. Kung totoo ang lahat ng pahiwatig na ito, maaaring papunta na tayo sa pinakamagandang arc na naisulat ni Yoshihiro Togashi. At kung mangyayari iyon, handa na ba tayong makita ang apat na pangunahing bida na muling magsama sa iisang laban? 12 taon nating hinintay ang pagbabalik ni Gon at Killua. Sa tingin mo, sila ba ang magiging susi sa pagligtas kay Kurapika at sa tunay na Prince Wobble? O mas gusto mong makita ang pinakahihintay na laban na Gon vs Gyro? E-comment ang teorya mo. At ngayon, kayo naman ang tatanungin ko, sa tingin ninyo, sina Gon at Killua ba talaga ang magiging susi sa pagliligtas kay Kurapika, o may mas malaki pang plano si Togashi na hindi pa natin nakikita? Ibahagi ang inyong teorya sa comments. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video. Hanggang sa susunod nating Hunter x Hunter analysis.